kung matagal na kayo sa Canada, sana naging okay na lahat yan. By the time na ngayon, sana okay na po. Marami na tayong natulungan or marami na tayong na masasuggest ko lang sa inyo guys, bago po tayo sabi nga nila, bago po tayo ating buksan ang ating bunganga, kasi mahirap na ibalik yan pagka ganun. Mag-isip po tayo ng mabuti, Huwag po tayo maging rude. Kasi nasa Canada po tayo, sa ibang bansa po tayo, at magandang ugaliin natin yung ating ugali, mababa lang tayo, po. So kung kayo po ay nakakaranas na hindi nakakapagtrabaho sa ngayon, tayo po ay magdasal. Yan, may taong makulit dyan. Lalagay siya ng sparkling wine. Non-alcoholic yan YouTube, baka naman, baka mamalo ka dyan. Okay. Okay, good morning. Good morning guys. Daddy Lou Vlogs, nagbabalik tayo at maganda yung weather ngayon. Maganda. Nag-snow kagabi, nag-snow kagabi. So yun nga maganda rito guys kasi pagka may snow hindi siya ganun kalamig Pero naggano lang tayo, nagsuot lang tayo ng ganito para kunyari talagang napakalamig Hunting. Nakala ko talaga malamig pero hindi naman pala ganun kalamig Pupunta So sa guys, hunting bago tayo magpatuloy, usapang welding tayo. Mga tips mga tips natin sa welding. So ayun guys at pag-uusapan natin. Pero kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe at click yung notification bell at hit nyo yung notification para may update kayo sa ating mga video So ayan pag-uusapan natin yung sahod yung mga welders Ayan papakita ko lang sa inyo ngayon at nag-snow nga. Hindi naman siya ganun kalakas pero nakabawas yung lamig. Mahangin, ayan kita guys, na yan. Nakabawas yung lamig. Lakas ng hangin, aray ko ang buhok ko. Pero okay lang yan guys. So inside na. Ito yung buhay natin sa Canada. So lugi pa sa pagbibihis. Hindi siya ganun kalamig. Mababasa yung camera. Okay, sige. Okay guys, muli good morning. Naligo lang ako at galing tayo sa labas kanina at malakas nga yung snow. So dito tayo, babalik tayo. At sinabi ko ang pag-uusapan natin tungkol sa welding, kung magkano po ang lakaran ng sahuran ngayon, So bibigyan ko kayo rito ng mga konting idea kung magkano at magkano ang kikitain yung monthly at ganoon na rin ng yearly at ano pa yung magiging benefits nyo, kung ano pa ba yung makikita nyo, meron diyang mga sa overtime. At pag-usapan natin yung mga benefits ko, kadugtong ito nun So ayan po, So marami tayo at bibigyan ko rin kayo ng mga tips and advice ngayon tungkol sa pag-interview. Sama na natin dito kasi kadugtong na to Actually, meron na rin po ako naunang video, kaya lang siguro natabunan na at di nyo na makita. Nandun din yun Pero update ko kayo ngayon. Guys, kaya makinig kayo mabuti tapusin nyo itong video. Nang sa ganon, maintindihan mabuti natin at sabi ko nga po, ang pagpaplano dito, medyo planuhin natin ang ahead, bigay tayo ng time. Ika nga kung tayo po ay mga 40 ngayon, 45 years old. So dapat yung 45 years old na yun, nag-start ka na mag-apply at bago mag-50, nandito ka na. Yan naman po para sa mga sa futures ng kids natin. So kailangan lang po slowly but surely. So hindi ko na babanggitin yung mga requirements na kailangan natin kasi napaulit-ulit tayo doon, nandun na po sa dati. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips guys, kasi ito para ulit doon sa ating mga high school na mga nagtatanong high school graduate natin na medyo nagda-down yung self-esteem nila, So medyo mababa. Hindi po Ang katotohanan po niyan, hindi porket high school lang po tayo o mababa ang natapos hindi tayo obra dito sa Canada. Pwede po. Kasi dito nga po papakita ko sa inyo ang mga key points na nandito kung paano po sa interview at sa kung paano maging Ito hindi naman po sa pagyayabang papakita ko lang po itong aking base aking experience sa mga nakaraan ko sa pinagdaanan ko. At sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ako nakapag-abroad sa ibang At nabanggit ko rin, dati na may mga kasabay ako itong pag-abroad na mga pag-a-apply. So, yung pong key points doon, So, meron doon hindi nakagusto sa mga sinabi ko. Papasensyahan niyo po ako, dahil yun po yung aking karanasan. So, inaano ko lang po na kahit po medyo ang experience natin hindi ganun ka ganda, but basta po yung tinatawag natin na yung ating pagkatao ay maayos. Yan po ang tinitingnan dito. So ito po sa loob nung dumating po ako dito, may interview ako sa staff house, sa agency ko, ayan, sa Pilipinas. Marami po akong kasabay, which is nagkaroon din ako talaga ng nervyos, aminin ko yun. Dahil sa alam ko, sabi ko siguro hindi ako mapipili.
Dahil nga po sa sa kasabay ko ang dami na experience, 10 years, more than that. Galing sa kung saan lugar, tapos nakikita ko pa yung mga dala nilang credentials na pinakikita nila kung ano yung mga ginagawa nila. Gumagawa sila ng mga US Hammer, mga sasakyan ng US. Sabi ko, malulupit itong mga to. So, isa lang po tayong welder sa Pilipinas na ika nga po, mga gate lang tayo, kung ano-ano lang ng pinapakyaw-pakyaw natin dyan. Ano? So, ayan po. So, sa pitong buwan po, dahil na-obserbahan ko na ang kalakaran, at dito nga po, natututunan naman yan. So, ito po, papakita ko sa inyo. Ito po. Yan po yung award ko sa loob ng 7 buwan ko. Nung 7 buwan po ako, magwawalo, nabigyan po kaagad ako ng award po ito. 2012 Quality Assurance Award. So, outstanding quality consciousness. Ibig sabihin, medyo po tayo, nakafocus tayo sa trabaho. So, ayan po, at ito, doon pa rin yan. So, award pa rin po yan. So, may mga award po tayo. Kaya po, ginagawa ko ito para magkaroon po kayo ng dagdag na lakas ng loob para malabanan kung ano man po yung mga pinagdaanan natin na pagiging high school or whatever. Wala po yan importante po nasa inyo sa pagkatao at pagpupursige natin, yung attitude natin. So, yun nga po, hindi porke mababang pinag-aralan natin, hindi po Like ako po ngayon, nasa welder ako nasa fixtures ako. Dati ako welder. So, dumaan po tayo sa pagiging welder, assembler. Dahil nga po sa tayo, medyo nag-research. So, may mga libro naman po Like ako po ngayon, nasa jig po ako. So, ayan po, jigs and fixtures. So, ito po, yung parang parang 5th edition siya, ng jigs and fixtures, 5th edition. So, ito po, binigay po sa akin ng company ito. Actually, po ito parang nakabasura na lang. Pinulot ko. Kasi marami ka pong matututunan dito. Napakarami pong matutunan paggawa ng jig, mga sukat, precise. So, ayan po, ganun lang po ayan po. So, hindi po hadlang. Okay, balik po tayo dito sa ating video. Dito sa ating, dito sa ating pagkikwenta kung magkano. Pero, yun po, papasalamat muna po ako sa lahat ng mga subscriber at sa mga sumusubaybay. Huwag po kayong bibitaw dahil nandito po tayo para gabayan kayo. Okay. Alam ko po, alam ko ngayon, yung mga naka-line up ngayon, ng mga paalis, ng mga papunta na ng Quebec or sa ibang part, nasa 23 po yung starting nila, So, magandang starting po yan, Maganda po yung starting nila na nakuha, So, depende po sa experience niya kung magkano ibibigay sa inyo ng agency, Kaya mabuti po na makipag-ugnayan sa agency, At, nuulit ko po, yung pong sahod, pangalawa lang po yan kasi yung benefits po ang number 1 talaga rito. Tinakil natin last video natin. Check niyo kung ano yun. Check niyo po yan yung benefits kasi yun po ang the best Yun po ang the best para sa future ng ating anak. Kaya po tayo katrabaho para sa pamilya natin, sa anak natin. Makapagtapos. Kung libre naman po kung libre naman po edukasyon at sabi ko nga, hindi ko na nga binanggit po dun After nila ng second year sa high school, pwede na ko na kumuha ng kung anong gusto mong course kasi doon po, yung stage na yon dapat malaman mo na kung anong kukunin mo Gusto mo mag-nursing, gusto mo kung ano man. So, dire-diretso na yan, mag-OJT ka na yan. So, ayan So, parang may mga training ng ganun sa'yo. So, yun ang ating point Diba? So, yung sahod po natin, yung tayo po ay makabayad sa utang at makasurvive dito. Pero ang po dyan, yung mga anak natin, yung pamilya ng buhay. At syempre po, may maiipon kayo. Ika nga po, kagaya po na surprise natin kay Mami, kita niya naman po lumang sasakyan lang. Huwag lang po tayong sasabay, Huwag lang po tayong sasabay. Okay, so nagsimula po ng 23, starting sa 23. So, yan po itatimes nyo sa 160 hours. So, sa isang buwan po. So, yan po ilalabas ng 150,000 pesos more or less, So, meron po kayo 150,000 more or less monthly nyo, sa peso. So, meron po kayong mga 1.8 million a year. Plus overtime pa yan. So, hindi pa po kasali dito yung overtime. Hindi ko sinasali yung overtime dito. Kasi ang overtime po dito malaki. Tsaka mataas talaga yung overtime dito, pag may overtime. So, talagang halimbawa kung nag-23 ka, baka overtime mo rito, mga 39, 37, 38, ganun. Ang laki po na. Imagine nyo kung makakapag-overtime ka ng 5 hours. Diba?
Ay kung yung buong ilang buwan na yun, buhay mga overtime. Di po ba? So ayan po ano. At doon po sa kasalukuyan ngayon, yung mga kasama kong welder na nandiyan dito, may mga kasama pa na welder na nandito. Palibasa, nasa R&D side po ako kaya hindi ko po masyadong matatakan yung sahod ko kasi nag-iba po ng bracket yan eh. Yung nandito po, ano, kasalukuyan nila, nasa 29 na rin po sila, ano, close sa 29, 28 something, 29. So, pag kwenta mo po ito, ang laki po nito kasi abot po ito ng mga more or less 200,000 a month eh. Plus overtime pa ulit, and then yearly mo, di ba? So, malaki na po eh, malaki na pong pera dito yan sa Canada. So, hindi po masyado siyang, ika nga, sabi ko nga, hindi nyo ipapriority yan kasi ang talagang target natin dito yung pamumuhay rito at yung benefits na makukuha natin, ano. So, ayan po, ano, plus overtime, plus yung benefits, plus yung yearly nga na binanggit ko sa last video natin, yung tax refund mo na makukuha mo, lalo na kung sumusuporta ka pa sa pamilya mo at hindi pa sila nakakarating dito. Meron ka pa niyan, ano, and then pagka maisasubmit mo yung mga resibo eh, na pinadadala mong pera doon. Pag nandito ka na sa Canada, meron ka pa rin matatanggap, may tax refund ka pa rin, lalo kung may anak ka, may makukuha mga benefits. Nandun po yan sa video natin, panoorin nyo. So, ayan po, ano, yun po ang the best dito, yung benefits, ano. So, ang key points po rito, sa interview, ano lang po ito, konting ano lang sa interview po, ano, ay yung pong attitude natin, ano, na ipakikita sa employer na mag-i-interview sa atin o kung sino man mag-i-interview sa atin. Kailangan po yung attitude po kasi ang hinahanap nila eh. Hindi po yung skills. Ano ba? Attitude po. Kasi yung skills po na ituturo po yan nila eh. Marami po rito na mga journeyman status. So, lahat yan galing sa schools. So, ang panlaban po natin dyan is yung ating pong attitude. Kasi kahit kano pa kagaling at doon pala sa interview, sobrang galing mo na po at nakikitaan ka na medyo parang sobrang pag-aangat mo sa sarili mo, medyo ano, syempre may doubt ng konting employer dahil na masyado na itong magaling, baka hindi na ito tumanggap ng kahit anong advice, di ba? Kasi kailangan po dito is team player. Ayan. Kung medyo nabibilisan na naman po sa salita, pakibalikan nyo na lang po, nood lang po ulit tayo. Ayan ha. Doon po sa mga nagtatanong, sa mga sombrero, nagtatanong na magaganda raw itong caps na to, wala pa po akong idea kung saan ko ito nalimutan ko na kung saan ko ito nabili. Pero bibigyan ko kayo ng updates once na malaman ko kung saan itong mga sombrero na ito. Magaganda nga siya. Okay, salamat sa inyo. Sana lahat ng nag-i-standby sa atin at nag-i-stay tuned. Standby, stay tuned, parehas na rin. Tambay, di ba? Ayan po, reano lang po kayo. Ika nga is hold on tight lang. Plan ahead. Kung ngayon po, yung mga security guard natin, na mga bata pa na nagtatanong, napakahirap po talaga ang kumuha ng trabaho security guard dito. Kaya po, panoorin nyo yung mga tips and advices ko sa ibang video natin. Nandun po yun. Sabi ko nga, hindi pa huli ang lahat para magpalit ka ng trabaho at kumuha ng experience. At kung may magandang puso, kalooban, pagkakaloob sa iyan. So, ayan po yung mga tips natin. Maiksi lang itong tips and advice natin para sa ngayon. Parang follow-up lang natin ito sa sweldo sa mga welders. Na inuulit ko, whatever po, kung magkano po ang ipangako sa inyong sahod, okay po yan. Ang importante po, ma-permanent residence kayo rito sa Canada. So, doesn't matter po yan eh. Kasi hindi po tayo bibigyan ng sahod rito na hindi nyo kaya. Sa loob lang po ng ilang buwan na rito na may stable kang trabaho at okay na, makakapag-build ka na ng credit mo. Meaning, pwede ka na pumunta sa bangko o saan man. Pwede mo nang, kung may mga iniisip kang utang mo, isipin niya, basta nandito ka na. Bayad lahat yan. Okay guys? At yan po yung update natin sa sahod ng mga welders. So, kayo nang bahala. Sabi ko, ang tips lang ni Daddy ko, Daddy Lou, bubulol ako. Kung susundin nyo, yung sahod, yan, yakapin nyo kung magkano bibigay nila. Kasi baka tanungin ka or magkano expectation mo eh. It doesn't matter yan, Hindi yan yung priority nyo, Yan ang sagot dyan, At sa interview, syempre yung attitude po natin, Huwag po tayo masyadong magbuhat masyado. Basta ang kailangan lang po, mababa ang loob na open-minded tayo, matututunan naman natin lahat yan at diba, pwede magtanong. So yan po, meron tayo niya sa ibang video ko na about that sa mga interview. So balikan po natin yun. Huwag kayong magsawang manood. At para sa inyo naman po yung makukuha yung benefits na yan eh. At doon po sa mga nagsasabi na walang trabaho dito, naku, napakaraming trabaho po dito, kaya nga po ang gobyerno ng Canada patuloy pa rin na kumukuha
ng mga tao, ano. Sa ibang province lang, ang dami na eh. So, maaari sa lugar nila, siguro medyo slow. Mga ganyan. Pero sa ibang lugar po, napakarami naman. So, don't mind po yan, ano, don't mind. Okay? Don't mind. At maraming salamat po muli at sana nakatulong sa inyo itong kaunti nating advice and mga tips natin at ayan. At itong ating mga sana magkaroon ng kaunting lakas ng loob nyo, mabigyan ko kayo ng lakas ng loob sa mga pinakita ko sa inyo, ano. Ito nyo po, galing lang po yan sa mga lumang biyadampot ko lang sa company kasi kung hindi ka namang manghingi mga luma ng libro. So ayan, naglipat kasi kami and nakakuha ko ng jigs and fixtures. Ayan po, so kung gusto mag-upgrade, yung mga welder na gusto mag-upgrade ng jigs and fixtures, madalang po dito sa Canada yan. So magandang upgrade yan, welder kayo, tapos jig fixtures maker, ayan. Ganda po. Kung sahod na nga hanapin nyo, napakaganda. So ayan okay guys, salamat na muli at huwag nyo kalilimutan na kung nagustuhan nyo itong video na to, pakibigyan ng thumbs up at share nyo po ito at subscribe nyo na rin para maganda ang pasok sa atin ng taon. At stay tuned kayo, napakaraming darating na trabaho pa. Guys, I love you all! Okay guys, tsaka ito sa mga nandito na sa Canada, pakiusap ko na sa atin, kayo po, kung kayo sabi niyo matagal na kayo rito at sabi niyo wala kang mga trabaho rito. 1993 pa. Magpasalamat po tayo, nandito tayo, so kung matagal na kayo rito sa Canada, sana laging okay na lahat yan. By the time na ngayon, sana okay na po, marami na tayong natulungan or marami na tayong na masasuggest ko lang sa inyo guys, bago po tayo sabi nga nila, bago po tayo ating buksan ang ating bunganga, kasi mahirap na ibalik yan pagka ganun. Mag-isip po tayo ng mabuti, Huwag po tayo maging rude, kasi nasa Canada po tayo, sa ibang bansa po tayo, at magandang ugaliin natin yung ating ugali, mababa lang tayo, po. So kung kayo po ay nakakaranas na hindi nakakapagtrabaho sa ngayon, tayo po ay magdasal, pagdasal po natin yan, at i-check po natin sa CIC.gov.ca, nandiyan po napakaraming programa. Isa nga lang po yung Yukon nangangailangan na napakaraming trabahador. Ang Brunswick po nangangailangan na napakaraming trabahador. Napakarami po Sa Alberta po, mga taga-Alberta, yung mga nababasa kong comment, wala kayong trabaho sa inyo. Sa ibang parts po ng Alberta, may maliliit po diyang town naghahanap po talaga sila ng mga tao na titira diyan kasi nga po karamihan na nandito sa Canada lumilipat sa mga big cities, po. So nawawala ng tao yung maliliit na cities kagaya namin dito sa Yorkton, marami na rin dito umalis. Pero kami po nag-stay dito kasi nga po future ng kids, mas maganda magpaaral sa maliit na bayan kasi less traffic, di po ba? At hindi ganun ka-crowded. So God bless po sa inyo rin, sa inyo diyan nandiyan, at sana dasalan po yan. Kung wala po kayong trabaho sa ngayon, apply kayo ng EI. Okay? At dasal lang po, napakaraan na yan wala pong imposible pag tayo lumalapit sa Panginoon. Okay ba? Maraming salamat sa inyo. At God bless friends. God bless sa iyo guys. Kung sino ka man. Maraming salamat sa iyo.